Ang sabi ng ating Pangulong Marcos na ang West Philippine Sea ay pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Kaya hindi tayo maduduwag at hindi pasisintak sa sinumang nais umangkin sa ating karagatan. Pero ano ba itong mga hakbang nila sa ating teritoryo na lalong nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea? Nais kasi ng China na magkaroon ng kontrol sa buong South China Sea at isa sa mga paraan nila upang malihis ang atensyon ng lahat ay ang magpakita ng puwersa. Noong 1995, unang namataan ang pag-ukupa ng bansang China sa isa sa mga bahura sa ating karagatan at lalo pa itong tumitindi ngayong nagpatayo na rin sila ng mga artificial islands at military facilities sa mga isla natin na nagdulot din ng pinsala sa likas na yaman sa West Philippine Sea. Taong 2023, namataan din ang ilang barko na Chinese vessels sa West Philippine Sea at sa kasalukuyang taon, mahigit 100 Chinese militia vessels ang namonitor ng Philippine Navy. Nakumpara sa mga nagdaang taon, dumoble na ang kanilang presensya sa ating teritoryo sa ngayon. Naiulat din ng ilang beses na pagbuntot, pagdikit at pagbomba ng tubig ng Chinese ships sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sila rin ay nanutok ng military-grade laser na pansamantalang nakakomplika sa paningin ng ating Filipino personnel. Patuloy rin ang panggigipit at pangaharas ng China sa ating mga sundalong Pilipino. Kamakailan lamang nang sila ay nanggitgit, ng harang, ng butas ng rubber boat, ng bangga, namalo at ng bato. Sa mga delikadong hakbang ng China, naapektuhan din ang kabuhayan ng ating mga Pilipinong mandaragat. Upang bigyang diin kung bakit hindi sila dapat naririto, ito ang paglalarawan ng layo ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea kung saan nangyayari ang mga matitinding salungatan. Base sa distansya, 119 nautical miles ang layo natin sa Baho de Masinloc, habang ang China ay 620 nautical miles ang layo. 105 nautical miles naman ang distansya natin mula sa Ayungin Shoal, samantalang 600 nautical miles ang layo ng China. Bukod sa arbitral ruling, itong distansya ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ang nagpapatunay na tayo ang may karapatan sa parte na ito ng karagatan. Kung kaya't saad ni National Security Council Chair Eduardo Anyo na hindi natin kailangang humingi ng permiso sa bansang banyaga dahil wala naman tayong nilabag na soberanya at batas karagatan. Tayo ay nagsasagawa lamang ng legal at mapayapang misyon sa karagatang nasa ilalim ng ating hudikatura. Pahayag din ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na walang karapatan ang China na magtakda ng anumang kondisyon sa atin dahil simula pa lamang hindi sila dapat nasa karagatan natin. Kaya kung ano rin man ang mga kuro-kuro at mga banta hindi nakikita na pinapalaganap ng China, sabi nga ni ADG Jonathan Malaya na ito ay may layong manakot at pagsabungin lamang ang ating sambayanan. Kaya manatili tayo sa panig ng katotohanan at huwag magpadala sa false narratives, disinformation, scare tactics at manipulation. Bukod dito, ano ngayon ang mga hakbang natin upang ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea? Una, pinalalakas natin ang ating defense capability sa paraang pagsusulong ng Modernization Act. Pangalawa, kasabay nito ay ang pagtitibay ng ating alyansa sa iba't ibang mga bansa upang magkaroon ng mas matibay na suporta at kooperasyon. Panghuli, paghikayat mula sa kaibuturan ng komunidad hanggang sa bawat sangay ng gobyerno na magkaisa sa pagtugon sa hamon sa ating karagatan. Sa mga impormasyong nakalap natin, nasuri natin kung saan tayo sa pagitan ng right at might. Hindi natin gusto ng gulo o gera, kaya tayo ay naninindigan sa batas ng karagatan at isinusulong lamang ang ating karapatan habang ang kabila ay nagpapadala ng puwersa at ginagamit ang kapangyarihang pang-ekonomiya upang igiit ang kanilang impluensya. Hindi na ito basta-basta linya lamang sa mapa ng soberanya. Ito ay buhay ng ating komunidad sa baybayin. Ang pangakong pagprotekta sa ating karagatan ay hindi basta tungkulin. Ito ay pangakong pakikipagbalikatan sa bawat mamamayang Pilipino. Sabi nga ng ating Pangulong Marcos na hindi natin pababayaan ang kahit isang pulgadang teritoryo ng ating bansa. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.